Welcome to Liliw, Laguna, isang bayan na buhay sa tunog ng martilyo, amoy ng bagong gawang goma, at makukulay na tindahan ng tsinelas. Sa dokumentaryong ito, tutuklasin natin ang isang mahalagang intangible cultural heritage, ang tradisyonal na paggawa ng tsinelas, isang kasanayang ipinapasa, inaalagaan at pinagmamalaki ng komunidad. Ang Liliw ay kilala bilang footwear capital ng Laguna. Sa Gatayo Street pa lang makikita mo na ang daang-daang disenyo ng tsinelas na lokal na gawa. Maraming pamilya dito ang nabubuhay sa industriyang ito. Ang paggawa ng tsinelas ay bahagi ng intangible cultural heritage, isang pamana na nakikita sa kasanayan, tradisyon at teknik na ipinamana mula noon hanggang ngayon. Nagsimula ang paggawa ng tsinelas dito early 90s. Simpleng kabuhayan lamang ito noon, ngunit unting-unting lumalago habang napaunlad ng mga tao ang kanilang kasanayan. Ang mga unang pagawaan ay nasa mga bahay lamang at ang mga gamit ay mga simpleng tools. Ngayon, makikita pa rin na pinagmumulang ito sa bawat pamamaraan ng mga veterano na artisan. Question po. Kailan po kayo nagsimula po gumawa po ng mga tsinelas? Ano pa lang ako 16 years old pa lang ako. Nagsisimula na po. Bata pa po kayo. Bata. Sino po yung nagturo po sa inyo ng paggagawa po? Yung nagiging biyanan ko rin. Sa Parang ano ko nagsimula? pinapasa-pasa na Oo. po sa inyo. Sa ano ko nagsimula? Santa Rosa. Ang karasa. Next question po. Ano po yung buhay dito noong nagsisimula po yung industriya po ng pagsitsinelas? Yung buhay dito. Opo. Nung bago pa lang magsimula po yung pagsitsinelas. Ano kasi, wala kong ibang naging trabaho kundi ano teaching talaga hanggat nagpatuloy ako. Ang buhay ko sa probinsya, Magsasaka po. Next question po. Ano po yung kaibahan po na paggawa ng at ngayon po? iba na ngayon kasi yung sa ngayon kasi parang kailangan mo patibayan ng gawa para siya tuloy-tuloy na lang kasi nung araw ginagamitan nila ng mga local na gamit. Kaya yung SM na bumagsak yun. Dahil po doon. Ngayon, pinapatibay na. Ngayon po, kuya, meron sa ngayon po, nagamit po kayo ng, kunwari, mga technology, gano'n, or hindi naman po, hindi po. Kung ano lang po yung dati, gano'n lang din po yung process. Ganun pa rin ang paraan. Kaso may ang dinagdag lang dyan, yung pinapatibay na lang namin Yung sa quality po talaga. Bakit po mahalaga po yung craft na ito po sa inyo? Yung paggagawa po ng Ito yung nila dito, yung nakilala na po talaga. dito nakilala ang hilig sa kaya sila may dito Chinelas Festival Opo. Ang paggawa ng tsinelas ay isang prosesong mano-mano, mula pagputol ng goma, pagtatahi ng strap, pagbuo ng talampakan hanggang sa pagdidisenyo. Lahat ay ginagawa ng may tiyaga at husay. Yeah. First question po, gaano po mahalaga ng tsinelas making po sa inyong kanila? Siyempre, dito kami na kumukuha ng aming kinabubuhay. At saka ito ay talagang dito sa Liliw, ay talagang ang Liliw ay sa tsinelas. Ngayon, nagsimula kami noon na pangbahay lang muna yung 3 for 100. Ngayon, sa kagaganyan ko, kasi ako minsan nag-ientrada rin ako, alam mo yun, yung nagawa ng pinakang bubong niya, yan. Tapos binubuo, sila yung nagbubuo. Saka ano ko ng pang 3 for 100, medyo natututo na rin kami na gumawa ng medyo mamahalin. Yon, doon medyo gumaganda-ganda na ang kita. Oo, at napagtsatsagaan namin yon hanggang sa paunti-unti, hanggang sa ilan lang yung manggagawa ko, isa, naging 2, naging 3, hanggang sa
medyo, oo, ganon. Kasi nga, nagkaroon din ako ng tindahan. Ayun, sa Perry na ngayon. At tapos nag-deliver pa ako sa mga ibang bayan. Nagpapadala ako sa ibang bayan din. Bawa kagaya Ilocos. Minsan may nangyayari na sa, yung sa Lucena, Zamboanga, mga ganon. Pag, Malayo na po. Ganun ang nangyari. Kaya lang minsan ngayon, sa nangyari ngayon, di ba, magsimula ng pandemic, yun na, medyo, kasi gawa ng malakas nung habang nagpa-pandemic. Then, nang ang pandemic na ay nawala na, parang doon na uti-uti kasi natuto na yung mga tao ng online. So, ganyan ang nangyayari ngayon. Medyo madami nang naging online, parang medyo naapektuhan din ito. Ngayon, sa kagustuhan ko, hindi naman ko biglang maiaalis. Siyempre, diyan kami nabuhay. Diyan, kung sa kuwan yan ang pinagpunan namin, mahal ko yan. Mahal namin ang pagchichinelas. Dahil diyan kami nagsimula. Hindi ko pa rin tinanggal dahil lumaban. Diba? Lahat naman noong una, nung pandemic, lahat naman nahirapan. So, kanya-kanyang diskarte. Ngayon, kahit na yan ay yung gumanya up and down, lumaban pa rin. At awa ng Panginoon Diyos, ngayon naman, kahit paano, ayan pa rin. Oo, yun. Yun ang, ano pa. Paano po nakakatulong ang industriya po sa kabuhayan ng video? Siyempre, nakakatulong kasi kami yung kagaya nito sa Liliw. Ang pinakang kapital ng ang channel sa Liliw. So, yan yung kilala na yan. Makikilala na sa maraming, miski nga sa ibang bansa, kilala na. Ngayon, siyempre kami, yearly, yan napapakinabangan din kami siyempre ng gobyerno, ng ating dahil nagbabayad kami ng mga tax, mga lahat binabayaran namin, yan, ganyan, mga bayarin. Para yan ay maipadala din dahil kung walang bayad, hindi kami mapapadalan. Dadalhin sa ibang bansa, dadalhin sa ganun. Hindi makikilala pag wala kami ipapadalang mga product sa iba't ibang bayan, iba't ibang bansa. Yun yung parang nagiging pakinabang din ng Liliw sa mga magchichinelas na nakikilala sa ibang bansa dahil sa tibay, sa ganda ng mga design. Tapos, siyempre, mga mababait ang mga manggagawa. Yun. Kasi kung hindi maganda mabait ang manggagawa at hindi nagkakasundo ang amo at ang manggagawa, hindi uunlad. Para maging maayos, kailangan may magandang samahan. Pati ang ating ating munisipyo at ang ating manggagawa, basta lahat ng kailangan nagkakaisa sa yun. Next question po. Ano po ang madalas na natin po ng mga turista po? Ang mga turista kalimitan ang yun, siyempre, unang-una, pag gumagawa tayong quality, pinakang dyan, abaka. Abaka po. Abaka, tapos yung pambahay, tapos yung mga ganyang mga magagandang style, mga kasi ang abaka, totally hindi naman siya dito gawa, ang abaka talaga mismo dito yan. So dito lang kami, kagaya nito, ayan, ito yan, abaka yan. O ginagawa namin, yan, ganyan. O ganyan ang mga yan ay mga hinahanap sa ibang bansa, ang abaka. Dito niyayari ang ang nyaring design. Pero ang abaka, Na-export. oo, Bicol talaga lang yan. Hindi naman ibig sabihin sa ibang yan. Tusukan sa ibang bayan, hindi export, hindi import. Dito lang. Dito lang siya. Sa Luzon din, dito din sa atin din, sa Bicol yan ang gagaling. Ano po yung mga hamon po na nararanasan niyo? Anong ibig sa hamon? Sa
paggagawa po ng chinelas, pati po doon sa sales po, ay nasabi niyo din po yung Oo, ano. ang sales mahirap ngayon, ang marketing mahirap. Sobrang hirap ng marketing ngayon dahil ang kalaban ay online. Opo. Ayun, number 1. Then, ang manggagawa, minsan, hindi sila hindi sila sa amo. Yung hindi baga marunong, yung maging concern, Opo. yun, number 1 yun. Sa manggagawa at saka sa amo. Yun ang number 1 na medyo nagiging problema. Kasi kapag ang isang gawaan at hindi nagkakasundo ang amo at ang manggagawa, hindi unlad. Ngayon, kapag halimbawa at marunong tumingin, maging concern ang manggagawa, doon, maganda ang takbo. O, yun yung kalimitang nagiging problema. Ano po yung ginagawa ng hakbang po para po mapanatili po yung buhay po yung tradisyon po? Ay di, huwag mong iwanan, huwag kang susuko. Kung sa kuwan, kapag, kasi up and down nga yan eh. Kapag ikaw ay bumagsak, pilitin mo kahit na papaano, huwag mawala sa iyo. Kung meron ka mang ibang pwedeng, may option naman na para ikaw ay hindi bumagsak yan. Anbawa, yan ay medyo medyo tatagi-tagilid na. Hanap ka ng ibang pwedeng para masalba mo itong tsinelas. Halimbawa, kukuha ka sa ibang hanap buhay mo na para mapanatili mo na ito ay kasi babangon ka eh. Mo yun, kumuha ka ng ibang hanap buhay na pwedeng itabon mo. Kung kikita ka doon, tatabon din dito para unti-unti uling lumakas yung huwag bumagsak. At pati pakikisama sa mga customer, pakikisama sa mga kagaya ko, nagdi-deliver ako, pakikisama. At number 1 din yung tibay para makilala talaga at hindi bumagsak ang gawa sa tibay quality. Ano pa? Ang bawat artisan ay may sari-sariling teknik mula sa tamang sukat, tamang kapal, hanggang tamang pag-layer ng goma. Ito ay kaalamang hinubog ng mahabang panahon. Sa bawat hakbang, pagputol, pagtahi, paghulma, pagdisenyo, makikita ang tunay na kaluluwa ng craftsmanship ng liliw. Ang tsinelas ay nag-uugnay sa komunidad, nagbibigay ito ng trabaho, oportunidad at pagkakaisa. Ito ang nagbibigay buhay sa kulturang Liliwenyo. Ang tradisyong ito ay hindi lamang tungkol sa produkto. Ito ay patunay ng lakas ng kulturang Pilipino. Ito ay pamana ng nakaraan at inspirasyon ng kinabukasan. Sa bawat pares ng tsinelas na mula sa liliw, may dalang kwento ng sipag, talento at pagmamahal. Ito ang yapak ng liliw. Ito ang buhay na pamana ng kulturang Pilipino.